Batangas, sa mga taga Batangas, ang promotor nito, Sino to? ang promotor nito, itong si Konsihal Ray Nelson Amparo. Eh bakit? Eh siya ang sponsor ng panukalang ito. Kung hindi niya ho ito in-sponsoran, hindi po ito aaprobahan. Dahil doon pa lang sa una pa lang pong pag-amoy sana ho dito ho sa proyektong ito, agad yun ang kinontra, hindi ba pwede yan? Hindi ko i-sponsoran yan. Hindi ko patadaanin sa aking komite yan. Eh hindi ho Siya ang naging timon, mga kapamilya, dito ho sa proyektong ito, na gagawin nga po ng Egerton Gold Philippines Incorporated kasama ang MRL Gold Incorporated. Alright? Ito ho palagay ko ay maaari din po magamit ng mga environmentalist, no? Ng mga kokontra ho dito sa proyektong ito. Itong mismo resolusyon. Eh bakit ikaho ninyo? Dahil dito mga kaibigan, nunca nakalagay na nagkaroon sila ng public hearing. Nagkaroon sila ng public consultation. Yung nga din po aking katanungan kay Vice Mayor Sa mga whereas nito, walang nakalagay na whereas nagkaroon ng taimtim na public consultation sa proyektong ito. Ang sabi lang po mga kaibigan ni Vice Mayor Perez, yun daw pong lahat ng barangay chairman sa 10 barangay na maapektuhan ng pagmimina ay pumayag dito ho sa proyektong ito. So sa mga Tagalubok, baka nabukulong kayo ni chairman. Dahil po daw, mga kapamilya dahil po daw, yung mga kapitan ng barangay na ito ay dinala ng Egerton Gold Philippines Incorporated sa isang minahan sa Nueva Vizcaya. At doon daw ho, sila po ay nakumbinse sa kagandahang ibinibigay ng pagmimina sa kalikasan. So, dinala ho mga kaibigan nung proponent ng proyekto, yung mga kapitan sa isang lugar daw ho sa Nueva Vizcaya, kasama ho sila Vice Mayor, sila Konsihal, at doon daw ho ipinakita ang sinasabi niyang responsible mining. Kaya sila nakumbinse. Kinuwento ko po kay Vice Mayor Perez, mga kapamilya, ang kwento na akin po narinig din mula po sa aking lolo na minsan ho merong taong makasalanan at ang taong makasalanan na ito ay sumakibilang buhay. Ngayon, binigyan po siya mga kaibigan ng pagkakataon na mamili kung saan niya gugustuhin na manatili sa kabilang buhay. Ano ho ang nangyari? Siya po ay pumanik muna sa langit at kumatok sa pintuan ni San Pedro. At eto po ang katok. Wala pang mas pangit. At eto po ang katok. Anyway, kumatok. At nagbukas po ang pinto. At sumalubong sa kanya si San Pedro. Sa wikang ganito, makasalanan. Bakit ka nandito? Pinatawag po ako ni boss. Ganun. Okay, sige. Diretsuhin natin. Gusto mo munang makita kung ano ba ang sitwasyon sa langit at saka sa impyerno. Okay? Sige. So, sama muna kita sa langit. At sila ho mga kaibigan ay pumanik na ho ng langit. Sa kanilang pagdating sa langit, nang sila po ay pumanik na ho sa langit, nakita ho ng makasalanan ang tahimik, napakatahimik. At yung mga anghel nasa kanyang mga sulok, tapos mga tumutugtog po ng lira. Ang iba ho ay nakaluhod at nagdarasal. Napakatahimik mga kaibigan. As in, tahimik na tahimik, maliban lamang po sa manakanaka na mga kuliglig at tuko. Ang tahimik naman.
dito yung mga Anyway, so sobrang tahimik, as in super tahimik. Ang tahimik. Oh, sabi nung makasalanan, okay ka dito, no? Pero malamig ang klima. Para kang nasa Europe. So sabi ho mga kapamilya nung makasalanan, okay din dito, no? Pero parang boring. Parang wala malang action. Sabi nung okay ka ba dito? Sabi ng San Pedro, Boss Chief, pwede bang makita ko naman sa impyerno? Ano pa meron doon? At sila po'y bumaba sa impyerno. Pagdating nila doon, nung sila po ay dumating mga kaibigan sa impyerno, sila po'y sinulubong ng pagkaraming mga chika babes na nagtutwerk. Bastos! Hey girl, it's your song. Ganto ang tugtog sa impyerno. Dami mga chika babes na nagtutwerk. Play, what's that? Tapos ang iba, nagiinuman pa. Tryna beat it. Ang iba niyayaya siya. Hindi ka na nito pare. Ang tagal mo naman dumating, Chong. Back it up. Meaning, mga kaibigan, sabi ho ng makasalanan, parang mas okay dito. Yun, ha? Okay. So, alis sila sa Pedro. Kinalaunan mga kaibigan, sila po'y dumating sa gitna ng langit at saka ng impyerno. Ang sabi sa Pedro, makasalanan, saan ka? Ano napili mo? Boss, sa langit medyo boring. Tahimik pero malamig pero boring. Dito na ako sa impyerno, sabi niya. Ganon? Sure ka talaga? Are you sure? Yes sir, push mo yan. Okay. So, sabi niya, sige, bahala ka sa buhay mo. Iuhulog na kita sa impyerno. Okay? Yun. Pero nung siya'y dumating mga kaibigan sa impyerno, nung siya'y dumating sa impyerno, nakita ng makasalanan, iba ang sitwasyon. Kumukulo mga kaibigan ng putik. Laban na nanggaling sa bulkan. Excuse me? Init. At ang mga taong kanya nakita ay nakalublob lahat mga kaibigan sa kumunoy. Na nagliliyaw at nag-aapoy at naando na po mga kaibigan si Satanas. Hari ka na rito makasalanan. Kani ka ba'y na hinihintay? Sabi ng makasalanan, Boss, pwede ba tumawag muna ako kay San Pedro? Tawagan ko lang. Isang tawag lang. Tawag siya. San Pedro! Bakit? Bakit ganito? Kanina pumunta tayo dito. Ang ganda-ganda naman dito. Happy naman dito. Bakit ngayon iba na? Sabagot San Pedro. Hindi ka ba naman hengot? Nung dumating tayo dyan kanina, campaign period yun. Hindi joke yun, ha? Hindi joke yun, ha? Ano ho ang leksyon nung pong aking kwento na yun? Ano po ang leksyon nung pong kwento ko na yun? Ang leksyon dun, dadalhin ka nung mining company sa kunwari ho mga kaibigan, ay, etong makukuha, ganito ang inyong makikita sa minahan na aming itatayo sa Lubo. Campaign period Kinampanyahan kayo Excuse me? Pero kung kayo po ay pupunta sa actual mga kaibigan po na ginagawang pagmimina ngayon sa mga lugar sa Mindanao lalo na, bakit kamuhian nyo po ang minahan? Bakit? Abay nagsisisiho ngayon ng mga tao doon. Sa kanila pong kinasadlakan. Meaning, sa mga kapitan ng barangay dyan po sa Lubao, Batangas, sa mga konsihan ng Lubao, Batangas, nadala ho kayo sa campaign period. Alright? So, ito ho ang atin. You still have the chance na magbago po kayo ng isip. At mawalang galang po, hindi ko po sinasabi na kayo po ay tumanggap ng anumampong bagay mula sa minahan.
Ang akin lang po siguro ngayon, maaaring isipin, baka po kayo nalinlang. Still, you have a chance. And I think, maaari pa hong questionin, eventually po, sa pamamagitan po ng writ of kalikasan, ang pag-aprobang ito na ginawa ng Sangguniang Bayan po ng Lobo para payagan na pagminahan po ang inyong lugar. Tandaan po ninyo, wawasakin ang inyong kagubatan, dudumihan ang inyong karagatan. Ngayon po may mga magbubukid dyan, nakikinabang pa ho sa matabang lupa. Ngayon po may mga mangingisda na nakikinabang ho ngayon sa yamang dagat. Bago nagsimula ang minahan dyan, tandaan po ninyo, yung inyong pinagkakakitaan na yan, diyan po kayo kumukuha ngayon ng biyaya po para sa magpapaaral po sa inyong mga anak. Yan po ay mawawala sa inyo. Ang sabi sa akin ni Vice Mayor, 150 empleyado lamang ang ipinangako sa kanila ng Egerton na mai-empleyo po kapag nagsimula na ang minahan. Sabi niya, baka daw tumanggap ng 90 milyones ang Lobo dito sa kikitain daw ho ng minahan. Vice Mayor, 90 milyones man yan, 100 milyon man yan, 200 milyon man yan. Tanong, meron ho bang katumbas na halaga ang pagkasira po ng kalikasan at kinabukasan po ng inyong mga kababayan? Mga kapamilya, Filon ngayon sa telebisyon, 4 p.m. tomorrow. It's a must. Watch it.